kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taos-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramiliano. Nasawi si Sergeant Ramiliano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramiliano ay isa lamang sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga teroristang CPP, NPA at NDFP. Kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pakikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, "Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?" Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon na himong babag aron atong masinati ang pamuyo nga malinawon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramiliano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Syukran. Isang matinding paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuspende sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Ani dating Pangulong Duterte, para sa kanya ay sagrado ang konstitusyon, kaya naman mabigat na paglabag ang isinagawang hakbang ng MTRCB. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. Dagdag ni FPRRD, malinaw na censorship ang nangyari. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Matatandaang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa at Laban kasama ang bayan. Nagsimula ang suspensyon noong Disyembre 18.